Isa pong masaya at mapagpalang umaga sa inyo lahat mga kaibigan. Ito po muli ang inyong palatuntunang Adventist Med Facebook Live. Nahatid po sa inyo ng Adventist Medical Center Manila at ng kanyang Lifestyle Medicine Department. Ngayon po ay Martes. It's Thankful Tuesday. Yan, sa ating wellness emphasis. Kaya punong-puno po tayo ng pagpapasalamat ngayong araw na ito simula sa ating paggising, sa ating buhay na tinatamasa at syempre sa pagkakataon po ito nakatayo ay muli magkasama-sama dito po sa programang ito. Hindi po tayo Lifestyle Medicine Kitchen ngayon, pero samahan niyo po kami sa isang makabuluhang talakayan kasama ng ating guest. Pero bago po yun, tayo po muna ay panandaliang manalangin. Maraming salamat po Panginoon sa aming buhay at kalakasan na tinataglay. Salamat higit sa mga manonood namin na taga-subaybay na ngayon ay handang makinig, matuto, at higit sa lahat, mas lalo pang makaalam ng mga paraan kung paano mas magiging maayos ang aming lifestyle, ang aming mental health. Samahan niyo po kami sa aming gagawing talakayan. Ito ay maging pagpapala sa lahat ng maaabot at makakapanood nito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga, ang ating talakayan ay iikot, no? Sapagkat ito ay may pamagat na Let's Talk About Psychosis. Yan. Ano ba itong psychosis na ito? Ano ang kanyang mga nakaugnay sa kanya, no? Kasi ito po ay isang malaking karamdaman at marami itong sanga-sanga at yan ay paano natin ito iiwasan, paano natin ito i-manage at higit sa lahat paano natin ito magiging hindi bahagi, no? Sana ng ating lifestyle and mental health. At kasama po natin, papasalamat tayo sapagkat muli sa kabila ng kanyang kaabalahan ay binigyan na tayo ng pagkakataon, pinaunlakan niya tayo. Yan po ang isa sa ating mga visiting consultant on adult psychiatry. No? Yan po ay walang iba kundi si Dr. Orville Jess Pandes. Happy morning, Doc. Happy morning, magandang umaga po sa lahat. Yan, at alam po natin si Doc ay isang Uragon at saka busy sa Bicol, sa Bicolandia. Kaya ngayon ay nagpapasalamat tayo muli for, is it the second time? Second time, Second yes time sir. in our program ay nakasama po natin siya. So ngayon po ay magiging parang ano tayo, no? Question and answer portion. Ngunit kayo po ng mga nanonood at sumusubaybay ay malaya din po kayong makapagtanong, no? Basta related dito sa ating topic na psychosis and anything about psychiatry, no? Basta related sa topic. Basta related sa topic. Malawak kasi. Malawak ang psychiatry. No? So, umpisahan po natin. I-share niyo po muna ito. I-watch party para po mas marami ang maabot at makapanood ng ating gagawing talakayan ito. So, ang una po natin, meron po tayong 10 katanungan, ano? Actually, inihanda ito ng ating resource person at ng ating doktor. Kaya, isa-isa natin itong sasagutin. So, ang una po, ito po, ang una nating katanungan ngayong araw na ito, umaga, sabi, what is the difference between neurosis and psychosis? Meron palang neurosis, no? So, anong pagkakaiba po ba dito, Dr. Jen? Okay. Kaya, ito ay common na tinatanong, lalo na kapag nagle-lecture kaming mga psychiatrists about psychosis. Kasi kadalasan yung mga tao nalilito sa pagkakaiba ng dalawang terminology. Yung neurosis, until 1980, nung yung DSM criteria hanggang 3rd revision pa, DSM-3, part siya ng diagnosis, pero tinanggal na siya. Hindi na siya kinoconsider doon sa category ng mga mental illnesses. Walang single definition ang neurosis. Pag nagbasa kayo ng Google, makikita nyo parang iba't iba yung kanilang explanation. Pero since ang question in layman's term kung paano ko to ipapaliwanag,
Pag sinabing neurosis, ito ay laman ng pag-iisip at proseso ng pag-iisip na nakakagambala. Maaring ito ay in the form of labis na takot, anxiety, labis na kalungkutan, o preoccupation, katulad sa mga kaso ng merong obsessive-compulsive disorder. Subalit, ang pagkakaiba niya sa psychosis, kasi ang psychosis maaari ding magkaroon ng proseso ng pag-iisip na nakakagambala sa pasyente. Minsan hindi nakakagambala, pero ang pagkakaiba ng dalawa, sa neurosis, kahit yung proseso ng pag-iisip ay nakakagulo sa kanya, yung orientation ng pasyente sa realidad ay intact pa rin. Hindi siya nawawala sa realidad. Pero pag psychosis na ang pinag-uusapan, lumilihis na yung flow ng pagproseso ng isip sa katotohanan. Nawawala na siya sa realidad. For example, yung tinatawag nating paranoid delusion o yung mga napapraning. No, pakiramdam nila, for example, na merong umaaligid sa kanila, nagbabanta sa buhay nila kahit wala naman. Diba? O yung iba, for example, sasabihin nila sa amin, parang may mga camera daw na minomonitor lahat ng mga galaw nila kahit hindi naman totoo. So, yung alam natin na yung ganong takbo na pag-iisip niya, hindi na in touch with reality kasi hindi naman nangyayari. Pero sa paniniwala ng pasyente, sa paniniwala ng tao na nakaka-experience noon, yun ay totoo. Yun yung psychosis. Pero kung halimbawa, depression na hindi komplikado, halimbawa, labis na kalungkutan or nagkaroon ka ng reaksyon sa isang traumatic na situation, labis kang natakot, labis kang nalungkot, pero yung reality testing mo, intact pa rin, yun yung neurosis. Yung phobia, Doc, saan papasok? Phobia sa neurosis po. Sa neurosis. Intact pa rin sa reality. Yes. Oo. So, yun po ang key word, ano? Reality testing. Yeah. The difference between neurosis and psychosis. Okay. Pwede Yes. na po tayong pumunta sa pangalawang katanungan. Ano po ang pangalawang katanungan? Sabi ito, what is organic psychosis? And how does it differ from functional psychosis? So, ito dalawang uri na, no? Oo. Ng psychosis. Actually, medyo old classification pa ito, no? Kasi, siguro mamaya, tatalakayin din natin, ang psychosis kasi maraming sanhi. At sa kami, bilang psychiatrist, for example, bago namin i-diagnose ang isang psychotic disorder, kasi sir, madami, iba't iba ang psychotic disorders, kaya spectrum yun, no? Pero bago namin i-zero in na siya ay purely psychiatric in nature, kailangan na muna naming i-rule out na hindi siya sanhi ng isang medical na karamdaman, maaring bukol sa utak, tumor, o maaring medical problem na nagkukos ng psychosis. Halimbawa, yung may mga kidney problems na tumataas na yung creatinine, BUN, yung nagkakaroon ng uremia, nagmamanifest din sila ng psychosis. Even yung mga persons na merong thyroid problem, aside from mood changes, nagkakaroon din sila ng psychosis. Tinatawag nating hyperthyroid psychosis. Maaring mangyari yon. Or kung hindi man dahil sa medical na karamdaman, maaring dahil sa mga gamot that they are taking. Halimbawa, yung mga ibang pasyente na nagtitake ng steroids, maaring magkaroon ng psychotic symptoms. Ngayon, kung ang isang psychotic symptom or ang set ng psychotic symptoms ay ang pinag-uugatan ay medical na karamdaman or structural na problema sa utak, yun yung tinatawag nating organic. Pero kung wala tayong matrace na underlying medical problem na nagkukos ng psychosis, yun na yung kinaklasify as functional psychosis. Therefore, it's purely psychiatric. Subalit ngayon, nagkakaroon na ng overlap. Dahil yung kaalaman tungkol sa neurobiological aspect ng purely psychiatric disorders ay mas malawak na ngayon. At base sa mga pag-aaral, nakikita nila na meron ding structural and neurophysiological dysfunction sa brain. So parang ngayon, mahirap nang i-distinguish whether it's organic, functional, or both. But for the purpose of classifying this conservatively based on the old classification, ganun po yung ibig sabihin nun. Kasi until now, pag nagbabasa yung mga karaniwang tao sa Google, lumalabas pa rin yung ganitong classification, whether organic or functional. So para di lang malito, kapag yung psychosis ay purely psychiatric at hindi sanhi ng underlying medical, neurological problem or dahil sa
substances, medications, or gamot na ginagamit, then it's considered as functional. Kapag may underlying medical problem or any other cause, yun yung tinatawag na organic psychosis. Yan. Malinaw po, ano? So, para siyang sundalo, no? Pag ikaw ay naka-enlist, you are organic. Pag nasa loob ka, no? Pag nasa loob ka ng organisasyon, you are organic. Ito naman po ay nasa loob ng katawan. Organism. No? Okay. And then, pag sa labas ay functional. Okay. So, sana po naunawaan natin yan. And then, ito po ang ating pangatlo. Ito na. Ano tong, what is schizophrenia? Schizophrenia. Ang hirap bigkasin, no? Kahit mga pasyente namin or kamag-anak minsan nalilito. Yeah. Is it the same as what we call split personality? Okay. Yeah. Una, i-define na muna natin. Sige po. Kasi kanina, nabanggit natin, actually, itong talakayan na to ay tungkol sa psychosis. Ang schizophrenia ay isa lamang sa spectrum ng mga psychotic disorders. Kasi madami po yan. Subalit, dahil ito yung pinaka-common na nai-encounter, napapanood sa TV, pinoportray sa mga pelikula. So, sa masa, in one way or another, familiar sila about schizophrenia. So, this is one of the psychotic disorders na nagmamanifest ng iba't ibang symptoms. Dito napapasok. Siguro mamaya tatalakayin natin yung mga positive symptoms, negative symptoms, cognitive symptoms, meron din. Subalit gusto ko munang pagtuunan ng pansin yung pangalan. Actually, 3 beses nagbago yung pangalan nito. Okay, by history, actually in 1852, may isang French na neuropsychiatrist, ang pangalan niya si Dr. Morel. Meron kasi siyang naobserbahan noon na, kasi noon yung konsepto ng madness sa mga first world countries. Ang tawag nila doon sa, for lack of politically correct term sa Tagalog, yung parang nababaliw, ang term nila doon madness. So tinawag nila ito in French ni Dr. Morel na démons précoces, o ganun yung pronunciation. So, ibig sabihin, parang ang findings niya, merong premature na degeneration yung nervous system ng mga pasyente na kinaklasify nila as having madness at that time. Okay, parang nagmamanifest as dementia. That's why, a few years later, in 1896, isa namang German na neurologist, parang ganun din yung definition, pero iba yung term. Ang tinawag niya, dementia praecox. Siguro narinig niyo yon, no? So, ganun din yung findings niya. Yung parang based sa theory niya, na yung kasi hindi pa to schizophrenia at that time na yung mga nagmamanifest ng madness na behavior, ang isa sa hypothesis niya ay nagkakaroon sila ng premature na dementia-like manifestation. Kasi alam naman natin yung dementia, di ba, yung nagkakaroon ng decline in cognitive function, yung iba nagkakaroon ng mga behavioral changes. So, since nag-o-occur siya in younger populations, kaya tinawag nilang precocious or premature or early onset na dementia process. Until such time, in 1911, isa namang American, si Dr. Bleuler, finally, tinawag na niya itong schizophrenia. And for the first time, na-classify yung madness as a specific illness. Literally, ibig sabihin ng schizophrenia, may schism, splitting. Phrenia, in Latin, it means mind. So, if you would take it literally, parang ibig sabihin, splitting of the mind. Pero, hindi naman ganun talaga yung phenomenon ng schizophrenia. Walang splitting of the mind, actually. So, bakit siya na-correlate with split personality? Kasi yung mga Hollywood movies, nung mga early 20th century, pag nagpo-portray sila ng schizophrenia, pinapalabas nila yung nagpi-play ng role na may split personality. So, syempre, since very powerful medium ang movies and TV, so yung mga masa na nanonood ng ganung media, akala nila ganon ang manifestation ng schizophrenia. But actually, it's not. Yung split personality po, ibang psychiatric condition yan. Yan yung tinatawag ni dissociative identity disorder. Kasi merong mga tao na nagpapakita na hindi lang dalawa, hindi lang split na dalawang personality. Some can even have as much as 20 personalities and they change from one to the next. Pero hindi yon schizophrenia. Yung tawag doon, dissociative identity disorder.
So, anong pinakang manifestation nito, Doc, sa isang tao? Okay. Schizophrenia. For schizophrenia kasi, yung signs and symptoms niya, hinahati namin sa tatlo, no? Merong positive symptoms, may negative symptoms, meron tinatawag na neurocognitive symptoms. Positive plus, kasi it's something that shouldn't be there, pero parang dadagdag na nandun. Ito na yung mga perceptual disturbances, for example, yung mga hallucinations, no? Definition ng hallucination, ito ay disturbance sa perception, yung parang nakaka-perceive ka ng mga bagay na wala naman doon. For example, auditory. Yung pasyente, halimbawa ng schizophrenia na may auditory hallucination, nakakarinig siya ng boses o mga boses na kahit wala naman doon. Yeah. No? Minsan yung mga boses nagsasalita, minsan nagbabanta, o minsan inuutusan yung pasyente. May binubulong. May bumubulong. O minsan nga, hindi lang bumubulong, talagang minsan umaawit, o minsan parang umuugong lang. So, depende. Minsan, boses nakakilala nila, minsan hindi. Minsan, boses ng matanda, minsan, boses ng bata. So, nakakatakot doon kasi, for example, if the voices are threatening, nagmamanifest yung pasyente ng anxiety. Kasi imagine mo, halimbawa, yung mga boses sinasabihan ka, pinagbabantaan ka na tumakbo ka na, papatayin kita, di ba? So, ang reaction ng pasyente doon, anxiety. So, matatakot siya. Kaya, nagkakaroon din ng behavioral changes yung patient as a reaction doon sa hallucination. What else? Sa positive symptom, yung delusion. Magkakatunog, di ba? Delusion, illusion. Actually, ang mas magkalapit ang konteksto, yung illusion at hallucination, kasi pareho silang perceptual disturbances. Ang pagkakaiba ng illusion sa hallucination, sa illusion, merong external na stimulus. Kaso, iba yung interpretation ng pasyente. Halimbawa ako, yung tingin ko sa ilaw ay poste ng Meralco. So, nami-misinterpret ko yung isang external stimulus. Pag ganun yung minamanifest ng patient, ang tawag doon, illusion. Pero kung halimbawa, wala naman dyan, I'm staring at the wall blankly, tapos nakita natin, wala naman talagang kung anong object na nandyan. And yet, sasabihin ko sa'yo, nakikita ko, merong mga bata sa wall na nagtatakbuhan. That is a visual hallucination. Okay, wag balito. Illusion, hallucination. Ano naman yung delusion? Kasi magkakatunog, di ba? Yung delusion, walang kinalaman sa perception. Ang delusion, isa itong fixed. Hindi mo matitinag na maling paniniwala. It's a false belief, no? At itong maling paniniwalang to ay hindi ito ma-define o hindi ito nanggagaling sa educational background ng pasyente, sa religious background ng pasyente, or sa kultura. Kasi for example, tayong mga Adventist, ito na lang ang gamitin kong example. Say, Adventist members who are not eating pork. Sa pananaw nung iba, it might be a delusion. Bakit naman naging bawal yan, di ba? But that person cannot be labeled as having delusion because that belief stems from that person's religious background. Okay? Kung halimbawa man, seemingly mali yung ganung paniniwala sa iba, ang tawag doon, overvalued ideas. Okay? Pero hindi siya mako-consider as delusion. Yung delusion, iba't iba. Halimbawa, delusion na yung asawa mo ay merong iba. Ang tawag doon ay delusion of infidelity or Othello syndrome. Or yung tinatawag na Clarenbolt-Kedinsky syndrome, kalimitan nito sa mga babae. Yung ang kanilang maling paniniwala na merong tao na mataas ang katungkulan sa society or sa government na in love sa kanila. Okay, pero hindi naman totoo, no? Delusion. At madami pang iba't yung grandiose delusion, yung halimbawa ikaw kakwentuhan mo ako, paniniwala mo at hindi kita pwedeng matinag doon sa paniniwala mo na ang buong Mamsi o buong Pasay City ay pagmamay-ari mo. Ayun. Okay, at ganun yung paniniwala mo, masyadong grandiosa yung mga notions, no? That's a form of delusion. So yung mga yun nabanggit ko, delusion, hallucination, illusion, these are considered as positive symptoms. And yung mga attributed na behavior sa kanila, katulad nung pagiging magulo, sometimes they become assaultive, sometimes they become restless, agitated, part yun. Yung negative symptoms naman, nawawalan sila ng, yung nagmamanifest sila ng apathy. No? Nawawalan sila ng motivation, no? Pati yung social functioning nila nagde-deteriorate.
hindi na sila nakikihalubilo sa Ayun, ibang ang lumabas tao, ng bahay. yun naman yung tinatawag nating negative symptoms. Plus yung neurocognitive symptoms. Kaya nga katulad ng dementia, nagkakaroon sila ng parang decline in their cognitive function, nagiging disorganized yung thought processing ng may schizophrenia, nahihirapan silang mag-concentrate, o nahihirapan silang mag-focus, tapos yung mga mental works, yung mga mental processes nila affected din in the long run. Thank you, Doc Orville. Pag-usapan pa natin to ng mas malalim, dahil Yes. kasunod po natin katanungan. Sabi dito, what is the magnitude of the problem worldwide of schizophrenia spectrum disorder? SSD pala ito. Okay. Oo nga. Sige, Doc. Base sa talaan ng World Health Organization, eto 2018 yung last na nabasa ko, approximately there are 20 million people worldwide who are currently diagnosed as schizophrenia. Tapos yung worldwide prevalence rate na tinatawag for schizophrenia is 1% of the population. Not sure ilan na ba population ngayon ng buong mundo? Billions, no? 7 So, billion. isipin mo, 1% of that would be diagnosed as schizophrenia. Sa Pilipinas, wala kasi tayong ganun pang kalawak na epidemiologic studies on schizophrenia. Pero noong 2018, yung pharmaceutical company na Johnson & Johnson's, nakipag-collaborate sila with the Philippine Health Information System on Mental Health. Ang ginawa nila, parang nag-review sila or nag-survey ng 10 government hospitals and 4 private hospitals. And they found out na among these hospitals na na-survey nila, sa admissions ng psychiatry, 42% ng ina-admit nilang psychiatric problems ay schizophrenia. So, 40. imagine, yes. So, we can say that Almost half, huh? almost half, that most of the patients being admitted, or yes, to a psychiatric facility would have a diagnosis of schizophrenia. I guess hindi lang yung admission, even the ones that are being checked in the OPD are diagnosed as schizophrenia. So, yun yung magnitude niya. Ganun po kalawak, So, siguro ito muna, bago tayo pumunta sa mga pagbabati at sa mga katanungan ng ating mga listeners and audience, ay ito po, what are its causes? Yan, ito magandang mahalaman. Paano ito nangyayari ba sa isang tao? Kung naaalala nyo, yung discussion ko, was it a month ago when I was here, about depression, no? Sabi ko, in general, in psychiatric illnesses kasi, you cannot attribute a psychiatric illness to one cause, no? It's always multifactorial. And yun, doon pumapasok yung paradigm ng neurobiologic, psychological, social, and sometimes even spiritual. Now, neurobiological, ano mga causes nito? Genetics, dyan napapasok, no? So, kaya merong genetic predisposition, it may be hereditary. Pero that alone will not lead to the manifestation kasi it has to interplay with other factors. Yun yung operative word doon, interplay. So, neurobiologic doon din papasok yung mga neurotransmitter hypothesis. Masyadong technical, since layman yung nakikinig, ibig sabihin, may mga chemical sa utak na tawag natin doon, neurotransmitter, na supposedly yung dapat enough yung kanilang activity sa certain parts of the brain kasi para may mga pathways sa brain, no, na kailangan ng mga chemicals na yon para gumana sila. May mga parte kasi ng utak, for example, kanina sabi natin yung kanina yung positive symptoms, no, may tinatawag na mesolimbic system, for example, doon nakita nila ng isang chemical na tinatawag na dopamine, yung activity niya medyo nag-hyper, no? Tumataas. So, kaya nagkakaroon ng positive symptoms. On the other hand, yung isa namang pathway sa brain na tinatawag na mesocortical system, medyo mababa. Decreased yung activity ng chemical na yon, kaya nagkakaroon ng negative symptoms. Pero hindi lang ito isang chemical kasi. Madaming nabanggit, serotonin, even glutamate, even GABA, and they have to interact with each other. Ang simple ngang explanation ko nito sa relatives ng patient ko na nagtatanong, naisipin nyo na parang may choir or may singing group sa brain na dapat hindi sila sintonado, they have to sing in harmony. No? Pag ang isang chemical doon na sintonado, if
if you make them sing together, sintonado na yung kakantahin nilang awit. So parang ganon. I mean, that's the most simple explanation that I can think of right now. So that's the neurobiological. Psychosocial factors. Diyan napapasok syempre yung environmental stressors, no? Diyan na rin papasok yung mga adverse life events. Iba-iba yon. Even social factors like poverty, isa yun sa mga hypothesis din, yung social causation theory na tinatawag. No? And as I said a while ago, hindi siya pwedeng maging independent factor lang para maging cause. Yeah. So, kailangan, along with the neurobiological, psychological factors, social factors, as psychological factors pala, nandun yung coping skills ng pasyente, ano yung mga defense mechanisms nila, no? Yung personality nila, personality formation. So, yung mga factors na to, when combined, kapag nag-interact sila sa isa't isa at meron dong magulo sa interaction nila, yun ang magiging sanhi ng pagkakaroon ng schizophrenia. So, hindi natin pwedeng ma-pinpoint. Kasi for example, we often hear this, nako, kaya baka nagkaroon yan ng psychosis kasi hindi nagsisimba, o baka hindi nananalangin, o kaya mahina ang pananampalataya sa Panginoon, although hindi naman natin dinidiscount yun, pero unfair naman kasi na-label natin yung patient na kaya nagkaroon ng ganong karamdaman ay dahil sa ganong factor lang. Because as I've said, it should be an interaction of the different factors. Yeah. So, sa aking pagkakaintindi, Doc, ay may abnormal, no? So, hindi siya pwedeng i-attribute lang sa lahi. Lahi nyo kasi yan, no? Pero merong abnormal na nangyari or merong abnormal na interplay inside the body. Kasi hindi naman lahat, kahit halimbawa, ikaw, meron kang magulang na merong schizophrenia, hindi naman siya sure na ikaw ay magkakaroon na. Although meron kang risk. Yeah. Okay, parang yung risk mo, it's like a sleeping lion. O kung yung ibang factors hindi gisingin yung sleeping lion, then hindi siya magro-roar. Then hindi magma-manifest yung karamdaman na nandun. But the risk will always be there. Okay. So, gusto muna natin batiin yung ating mga nakatutok. Bago tayo dumako sa pang-anim hanggang pang-sampung katanungan. Naku, madami pa pala. Let's talk about psychosis. Si Doc Linda Barona nakatutok. Si Ma'am Liz Brewer, kanyang kapatid. Si Ma'am Arlene Corpus. May katanungan siya. Mamaya na lang natin siya bigyan daan, ano? Si Ma'am Rosvic Regio, Ma'am Lourdes Barbero Ramos. Ay, hello, Ma'am Lourdes. Happy viewing, Ma'am. Sa ating mga Board of Trustees. And then, so happy to learn again from Dr. Pandez, sabi niya. Si Don De Luz from Milpitas City, California, USA. Thank you, ma'am, for watching. And then si Elvira Almete, Esther Hardelesa, Lemar Nariacam, Edna Duat, si Ma'am Penina Mariano Vegafria. A very good morning to all. May this day bring a healthy light upon all us and be energized to stay positive for the whole day. At si Ma'am Leia Yanson. Siguro itong kay Ma'am Arlene Corpus, yung pagiging loner daw, Doc. Ano ang ating pwedeng hindi sa pagiging loner? Okay, yung pagiging loner. Taong may personality na loner. Kasi may iba't ibang personality types na nagiging loner, no? Yung schizoid, for example, or yung mga schizotypal. Although meron ding ibang mga personality disorders na mas mataas ang propensity na magkaroon ng schizophrenia, pero hindi naman dahil may loner ka, ay sure ka na magkakaroon ng schizophrenia. Malay mo, introverted lang yung tao. So, it's just one of those traits, or it might be just part of the lifestyle or part of the temperament of the person, no? Kasi meron namang loner na okay ang coping skills nila. So, wag natin nga kakalimutan that it should be an interplay of other factors. That alone will not lead to schizophrenia. Yeah. Sige po. Siguro tuloy na natin. Punta po tayo sa pang-anim. Pang-anim na po tayo, ha? Sa ating mga nakasubaybay. Anong pang-anim? Ito na. What are the signs and symptoms of schizophrenia? Naku, I think nasagot ko na yan kanina. Di ba nung sinabi na natin yung negative symptoms, positive symptoms. Ayun po. So, let's go to the next question. Question po, number 7. Sabi dyan, how is it being diagnosed? And what laboratory tests or ancillary procedures that are being used
for diagnosis. Okay. Just like in any other psychiatric disorders, kami kasi yung specialty na mabusisi kami when it comes to history taking. No? Kasi yung aming differential diagnosis, working impression would come mainly. Although yung iba namang specialties, of course, very important talagang history taking. Pero kami kasi ang mas nagre-rely more on the history that we would be able to get from the patient or from collateral informants like their relatives or caregivers. And we follow some criteria. Meron kaming parang handbook, parang Bible in psychiatry in the diagnosis. Parang guide ito into diagnosing a psychiatric problem. Ito yung Diagnostical Statistical Manual. Currently now on its 5th revision already. Tapos, yung laboratory tests, syempre kanina, di ba nabanggit ko na meron tayong organic causes of psychosis. So, even in the DSM criteria, parati dong ine-emphasize na bago namin i-consider na yung kondisyon ay isang purely or functional, yung tinanong nyo kanina, functional na psychiatric problem, kailangan na muna naming ma-rule out na yung pinapakitang simptoma ng pasyente ay hindi nanggagaling sa isang medical, neurological na problema o hindi ito direktang physiological effect ng mga substances, be it an illicit substance or the medications that the patients are taking. Kaya nagsasagawa pa rin kami ng lab tests. For example, electrolytes. Electrolyte imbalance, especially in elderlies, may manifest as delirium at yung delirium nagma-manifest ng mga psychotic symptoms, no? We also have to request for CBC. Yung complete blood count, kasi anemia may cause also delirium and delirium may manifest psychosis. And what else? Liver function test, kidney function test. Kasi kanina nabanggit ko, for example, yung may mga chronic kidney disease na meron ng uremia. Kasi yung mga waste products hindi na nailalabas, no? Hindi na nila na-excrete. It can also manifest as psychosis. So, kailangan na muna naming ma-rule out na yung minamanifest na psychosis ng pasyente ay walang medical condition na sanhi. Kasi what if lethal pala yung medical condition niya? Di ba? Ikamamatay yun ng pasyente. Okay? And then, what else? Ancillary procedures, CT scan, MRI, kasi sabi ko nga, halimbawa, brain tumors may manifest as psychosis. At least ma-rule out natin yon kasi kung halimbawa, dinismiss lang namin na purely psychiatric siya at hindi na namin in-explore lalo na meron pa siyang underlying na ibang medical problem, baka ikamatay ng patient yon na hindi namin masyadong nabusisi yung pag-diagnose or pag-rule out ng medical problem. What else? We also review the medications. Kaya pag may nire-refer sa amin sa hospital, tine-check namin yung mga medications that the patients are taking. Kasi some medications may lead the patient into manifesting with psychotic symptoms. For example, even yung mga gamot for TB, some of them, because some antibiotics like the quinolone antibiotics, some patients are very sensitive to it. Pwede sila mag-manifest ng hallucinations. Pain medications like tramadol, for example, some patients would experience hallucinations because of this. So, we have to check. Steroids also may also cause that. As a medical problem, thyroid problems pala may also manifest with psychosis. Madami actually. So, we have to rule them out. So, kaya kami nagkakaroon ng laboratory test. Now, in terms of monitoring the progress of the patients, meron naman kami tinatawag ng mga rating scales, no? So, yun yung objective way namin na masabi na nag-i-improve ang patient, na dapat decreasing yung score habang nasa ward yung patient para masabi namin that the patient is improving. So, ginagamit namin BPRS or Psychiatric Rating Scale. Meron din kami tinatawag na PANS or Positive and Negative Symptoms Scale, although mas ginagamit to in research. Pero in some hospitals, it's also being used to monitor the progress of the patients in treatment. Yan. So, talagang, in short, mabusisi po. Sobra. Kailangan. Hindi basta-basta ang mga tests and mga way how to diagnose. Kaya sa medical students, we always educate them, no? Kapag halimbawa, you start practicing say in a remote hospital, tapos dumating sa inyo, tapos lalo na kung yung psychotic symptoms biglaan lang, tapos medyo elderly na yung patient,
wag niyong i-label agad as schizophrenia. Kasi hindi ganun yung temporal profile ng schizophrenia. Lalo na kung alam nyo na meron na siyang dating may underlying na mga medical problems, explore nyo muna yon. Kasi maaring baka nagdi-delirium yung pasyente. Kasi ang delirium, red flag na yan. Maaring ikamatay ng patient yung underlying medical problem na nagmamanifest ng psychosis. Yeah. So bago natin pagpatuloy, Doc, ay merong dalawang katanungan dito na halos magka-connected, no? Si Ma'am Lorna Felicen at saka si Ma'am Ana Chavez. Sabi niya, how can you help someone if a person does not accept that he needs medical help? What is the best approach for people with this attitude? Si Ma'am Ana Chavez naman, halos pareho, Doc, sabi niya, ano po ang paraan para ma-convince ang isang tao na mag-seek ng professional help pag meron ng mga sigurong ganito? Pag psychosis, nako, depende po kasi sa manifestation yan, no? Kung halimbawa, may psychosis siya, alam naman natin yung reality testing niya hindi na intact. And at the same time, yung patient, threat na sa ibang tao dahil nananakit na, harmful na, or patient is being harmful to himself, nagkakaroon ng mga self-injurious behavior, you don't even need to convince the patient. Because these are psychiatric emergencies. Halimbawa, nambabato na, nagwawala na, nananakit na, or sinasaktan na ang sarili. You don't even need, even in the new mental health law, kasi di ba yung sa mental health law kasi, it's protecting the rights of the patients. Pero may mga exceptions yon. Halimbawa, ganun na yung minamanifest ng patient. Because of the hallucinations, for example, nagiging violent na, you don't even need to ask permission from the patient. You have to bring the patient to a psychiatric facility already for intervention to begin. Kasi wala na nga sila sa reality eh. So, ikaw as a guardian, ikaw na magde-decide for the patient and you have to sign the consent for the admission. So, malinaw po, no? So, pag pwede pang kausapin, kumbinsihin. Pero pagka meron ng mga talagang nananakit at nawawala na, no? Sa realidad ay talagang samahan na. Kasi maidagdag ko lang, yung ibang patients naman, kasi kaya nga importante din, siguro mamaya tatalakay natin yung sa prognosis, sa outcome, importante yung pre-morbid functioning ng isang pasyente. Kung mataas ba pinag-aralan niya, nagtatrabaho ba siya bago siya nagkaroon ng schizophrenia or nagkaroon ng ganung manifestation. Kasi yung mga mataas, yung pang-unawa nila about the problem, once makarinig sila ng boses, sila na mismo lalapit, pupunta sa psychiatrist kasi takot na rin sila eh. So, ipapacheck up na yan. You don't even need to convince them. Okay. So, gusto natin batiin muli, Doc, si Kuya Jerry Labenaria, Gina Villanueva, no, si Ma'am Helen Manalang, meron tanong dito si Ma'am Penina, pero mamaya na lang natin siguro ito bigyang daan dahil maganda yung tanong niya. Okay. So, ito na lang po muna. Tayo sa pangwalo na po itong katanungan, ano? Why is the duration of symptoms important in the diagnosis? I see. Okay. Kasi, ganon. Hindi ko nga pala kanina nabanggit ano yung criteria para masabi namin na schizophrenia, no? So, una, yung symptoms, dapat may 2 sa 5 ng itong mga sasabihin kong mga simptoma. Delusion, ipaliwanag ko na yan kung ano ang delusion, hallucination, disorganized speech, no? Disorganized behavior, yung para mga taong grasa na. Tapos yung negative symptoms or minsan nagkakaroon ng catatonic behavior, yung parang silang stiff na hindi na gumagalaw, although extremes na yon. But you don't need to have 5 of those. 2 lang ang hinihingi natin na dapat meron kang ganon. Disorganized speech, Doc, ay kung ano-anong sinasabi. Okay. Loose na ang associations ng mga, hindi na konektado yung mga sentences na sinasabi niya sa isang paragraph, for example, hindi na connected yon. What else? Na dapat yung mga nabanggit kong signs and symptoms, naapektuhan na ang functionality ng patient. Be it at work or kung school age yung pasyente, hindi na nakakapasok dahil nga na nagiging sagabal yung mga symptoms sa functionality nila. What else? Interpersonal and even social functioning would be affected. What else? Dito, of course, yung duration. Although tatalakayin ko kung bakit importante yung duration. Skip na muna natin yon. In schizophrenia, required na at least merong 1 month na parang active yung symptoms and it should last for at least 6 months para makonsider mo siya as schizophrenia. What else? Nasabi ko to nung tinalakay ko yung mood disorder,
kailangan ma-rule out muna natin na yung psychosis ay hindi kaakibat ng schizoaffective disorder or ng bipolar disorder. Kasi may mga mood disorders na may psychotic features. Yung psychotic features parang flavor, parang palaman siya, parang garnishing ng mood disorder, pero hindi siya purely psychotic symptoms. It's a mood disorder na meron lang kaakibat na psychotic symptoms. So, dapat ma-rule out natin yon. What else? Kung halimbawa, yung pasyente ay merong autism spectrum disorder, okay? Idadiagnose mo lang yung schizophrenia na palakip o parang comorbidity ng autism kung prominent yung delusion niya and hallucination. And of course, yung sinabi ko, kailangan bago natin ma-consider that it is purely schizophrenia, ma-rule out na muna natin na hindi siya nagmumula sa isang medical na karamdaman o hindi ito direktang epekto ng mga substances or gamot na tinitake niya. Kung hindi man gamot, illegal na mga substances. For example, methamphetamine or shabu. Alam naman natin na guguluhin nun yung balanse ng mga chemical sa utak. Kaya nagkakaroon ng mga psychotic symptoms, positive symptoms. Now, why the duration? Kasi sa psychiatry, lalo na sa schizophrenia spectrum disorder, kasi spectrum siya, no? It is in a continuum. Kaya may tinatawag kaming longitudinal ang diagnosis. Nag-iiba kasi ang label. Maaring same yung symptoms, yung mga nabanggit ko, pero nagkakatalo sila sa duration. For example, gaya ng sinabi ko, may hallucination ka, may delusion ka. Pero yung occurrence nito, within 1 month. Within 1 month lang, hindi lumampas ng 1 month. Hindi mo pwedeng tawaging schizophrenia yon. Ang tawag doon, brief psychotic disorder. And it should resolve within the month. Now, kung lumampas siya ng 1 month, pero hindi pa lumampas ng 6 months, tandaan nyo yan, pag lumampas ng 1 month, so hindi na siya pwedeng brief psychotic disorder. Kasi sabi ko nga, sa brief psychotic disorder, dapat within 1 month mag-resolve siya. Pag lumampas ng 1 month, pero hindi sumobra ng 6 months, ang tawag doon, schizophreniform disorder. O, tongue twister na naman, ano. Now, if nag-persist siya beyond 6 months, yung symptoms, that's the only time that you label the patient as having schizophrenia. Okay? So, kaya yun yung importance. Bakit makulit kami minsan, mga psychiatrist, kasi minsan, dadalhin sa amin, tatanungin namin yung nanay, ay yung kamag-anak, kailan ho ito nag-umpisa? Nung fiesta ho sa amin, kailan ho yung fiesta sa inyo? Yung mga ganon. So, we want them to be specific in answering kasi important sa amin talaga yung duration. So, dalawa po, no? Dalawang symptoms doon sa 5 at saka yung duration. Duration, tapos na-exclude mo yung mood, na-exclude mo yung medical problem, tapos yung functionality kailangan affected. Okay. Tapos kung may kaakibat man na autism, dapat mas prominent yung delusion and hallucinations. So meron na tayong mga katanungan, pero puntahan po muna natin itong ikalima. Ayan. Okay. Ikasyam na ito, no? Second to the last. Okay. So kung meron daw po nitong ang bilis pala tumakbo ng oras natin. How is it being managed? Okay. So ganina, sabi ko nga, may paradigm kami dun sa causes, sa etiology na neurobiological, psychological, and social. So, yung management namin ay base dito sa konseptong ito. Kaya holistic yung approach namin. Kasi yung iba iniisip nila, ay nako, pag may schizophrenia, kailangan ipasok na yun sa mental at dun na. So, masyadong backward yung ganong concept. In fact, as early as 1960s, sa first world countries, nag-de-institutionalize na sila. Hindi nila ina-advocate yung long-term na institutionalization of patients with schizophrenia kasi ang goal ngayon is reintegration of the patients to the community at meron din tayong mga community approaches. So, as to the management, neurobiological, since sabi nga natin, napag-usapan natin na merong neurochemicals na involved or neurotransmitters, dito nagwo-work yung medications, no? So, since merong imbalance, to put it simply, so yung gamot, ang gagawin niya, i-restore niya yung balance ng interaction ng different na neurochemicals sa brain para ma-correct yung positive symptoms, negative symptoms, and even the neurocognitive symptoms.
siguro hindi na itanong, pero ako na ang magtatanong at sasagutin ko at the same time. Kasi panghabang buhay ho ba yung gamutan? Ito nga yan, Doc. Ito yung ayun, sige, disagutin ko na yan. Actually, for first onset psychosis, not necessarily schizophrenia, base sa treatment guidelines or sa American Psychiatric Association, at the time na nagkaroon ng revision, ibig sabihin, halimbawa ginamot kita, tapos after 3 months, totally nawala yung symptoms mo. After nun, magbibilang ako ng 12 months, i-continue ko yung medications mo. Then, pwede ko na i-discontinue. Then, I will monitor you. But the thing is, in most cases kasi that we encounter, karamihan may relapses. Okay? Minsan pa ulit-ulit. Kaya, sa relapses kasi, hindi naman pwedeng ihinto pa namin. Ang goal natin is to prevent further relapses. Kasi the more relapse, pag sinabing relapse, sumpong. Kasi the more sumpong that you have, yung functionality mo nag-decline. Kasi nagde-deteriorate din yung function ng neurons mo, ng brain mo. So, para maiwasan na magkaroon ka ng mga sumpong pa in the future, we maintain you on psychotropic medications. Diyan papasok din yung issue ng compliance. Kasi ibang pasyente, parang hindi nila matanggap that they have to take medications for life. But doon papasok kasi yung role ng doctor to educate them and the relatives na kaya tayo nagkakaroon ng maintenance medication kasi piniprevent natin yung pagkakaroon ng sumpong. Kasi pag mas madami ng sumpong, mas mahirap gamutin, mas komplikado, yung functionality ng pasyente mas bumababa. So, yun ang iniiwasan natin. At madami na tayong treatment options, no, for the medications. May mga nagtatanong kasi gone are the days ng mga 1950s, kakaunti lang kasi yung mga gamot. Yun yung may mga complication na parang nagro-robot, naninigas yung mga muscles, no? Yung mga tinatawag nating first generation or typical antipsychotics. But we have a lot of medications now, and there are more medications for schizophrenia that are coming out na better ang side effect profile at mas maganda yung range ng symptoms na na-address niya, wider, kaya mas maganda yung quality of life ng patient. Now, aside from medications, that's neurobiological, psychological aspect, yung iba't ibang psychotherapies. Siyempre, hindi ko na iisa-isahin yung therapy. Sabi ko nga sa'yo, kung i-discuss ko yung psychosis sa med school, 8 hours to. But we're only given 45 minutes. Basta, meron tayong iba't ibang, for example, in the ward, no, sa behavioral therapy, meron kami tinatawag na token economy. CBT or the cognitive behavioral therapy can also be conducted, pero hindi kasi lahat ng patients can be candidates for CBT. So, hindi natin pwedeng i-insist, pupunta ka sa isang clinic, doc, i-CBT mo ako. Kasi meron yung criteria for you to be qualified as a patient for that. And among others. What else? Social intervention. So, dyan napapasok yung social skills retraining, kaya ang isang psychiatric team, meron kaming OT. Kasi yes, because we want them to be functional again. Remember, di ba, functionality kasi is being affected. So, we want to teach them we want to reteach them actually, kaya nga retraining kasi these are skills that they knew before. It's just that during the onset of the illness, nagkakaroon ng difficulty into doing these things. So, self-care, for example, activities of daily living, instrumental activities of daily living. Kami sa Bicol region, meron pa kaming mga resource persons from TLRC, technological, what do you call that? Basta yung livelihood resource, basta we teach them to do hindi TLRC, basta we teach them how to do basket weaving, candle making, so that, yes, kasi in the event that they go back to the community, at least they can start anew, they can manage their own business. Tapos at the community setting, at the community level, meron din kaming intervention for them. So, ganun ka-holistic yung approach namin. Tayo nagpapasalamat dahil itong ating espesyalista is a fellow of Philippine College of Psychopharma. Okay. At saka yung PTA, Psychiatric Association. So, halos related po. Yun ang katanungan ni Ma'am Penina Begafria. At saka ni Doc Linda, kasi si Doc Linda makakabalik pa raw ba sa normal life activity ng isang tao? With the new medications now, no, ang goal kasi ng pharmacologic treatment ng schizophrenia, hindi cure. We have to be honest to the patients and relatives. Kasi, as of now, no, wala pa talagang cure. But the medications that we're giving would control the symptoms. And if the symptoms are controlled, given also the compliance or the adherence of patients, kung sumusunod sila,
among others, plus yung follow-up nila yung follow-up check-up nila ay regular, then patient can still live a normal life. Ang parati kong favorite na example dito si Dr. John Nash. If you watch the movie A Beautiful Mind, A Beautiful Mind. kung napanood nyo yon, he is a Nobel Prize winner for mathematics. Wow. But he was diagnosed with schizophrenia. So, ibig sabihin, schizophrenia or any psychotic disorder is not a life sentence, no? Hindi siya dapat magiging hadlang na makagawa ka o magkaroon ka ng accomplishment sa buhay mo, no? Yun nga lang, meron syempreng responsibility on the part of the patient. For example, be very vigilant with your symptoms para pag may nararamdaman ka ng kakaiba, pa-check up ka na kaagad. And also, of course, very important yung adherence mo sa maintenance medications mo. Yeah. Sige po, thank you. And siguro tayo sa pinakahuli. What is the role of May the isa pa yata lifestyle after. medicine in the management of Schizophrenia. Okay, syempre, dito papasok yung importance ng diet, yung papasok yung importance ng exercise. And of course, we teach them temperance, no? Actually, all the new start concepts, pasok to. Now, why specifically on the diet and exercise? Kasi with the newer medications, sad to say, even though they are very effective, meron kasing propensity for yung tinatawag dating second generation antipsychosis to develop metabolic syndrome, no, as an adverse reaction to the medication. Kasi nakakapagana nga kumain yung gamot tapos ang sarap-sarap ng tulog. So, may tendency na yung pasyente, since magana kumain, tataba, plus yung mga consequences doon, no, pwedeng magkaroon ng effects sa blood sugar, sa uric acid, sa lipid profile. That's why we also advocate a healthy lifestyle to patients who are also being treated for schizophrenia to ameliorate these possible consequences of the medications that they have to take. Kasi meron namang, although it's true that the medication has a propensity into causing metabolic syndrome, pero kapag sinabayan naman ng healthy lifestyle ng patient, nababawasan, if not, nababalance naman siya. And, what else? Yun nga lang, kasi meron namang mga masyadong extremists, they don't want to take medications, kasi misinterpret nila yung mga nasusulat sa journal. They want to make lifestyle medicine as a replacement na for the medications. No, you can't do that. Kaya nga, complementing sila with each other, no? They should help each other. Part siya nung holistic plan of management. Hindi pwedeng puro lifestyle lang, at the same time, hindi naman purong medications lang, no? Kaya nga sabi ko, yung sa holistic approach, may therapies, may social intervention, may social skills retraining, may OT, and everything. Yan. Sige po. Marami po pong katanungan pero yung iba po hindi related. Si Ma'am Polina Bagafria. Sa susunod na lamang po yan. Happy listening kay Ma'am Elsa Septimo, si Sister Perlita Balsita, si Kuya Frederick Malabrigo, si Ler Jurado. Sa susunod na lang po yan. And ito po, puntahan natin itong pinakahuli. Sabi po ay, what is the prognosis for schizophrenia spectrum disorder? Although nabanggit ko, kanina, in passing, may tinatawag tayong mga indicators for good prognosis. For example, kung halimbawa, medyo late na, although ang mean age of onset kasi nito, mas maaga sa mga lalaki at age 15, no? Kasi may protective effect yung estrogen ng mga babae. Pero kung halimbawa, medyo late yung onset niya, tapos mabilis, hindi dahanda, slowly, hindi insidious na tinatawag, mas maganda ang outcome ng mga pasyenteng ganito. Ano pa? Yung maganda yung premorbid functioning nila. Halimbawa, bago nagka-schizophrenia, nagtatrabaho to, mataas yung educational level na na-attain ng patient, mas maganda yung outcome. Kesa sa nagkaroon ng schizophrenia na before pa nagkasakit, never nagkaroon ng job, or mababa yung educational attainment, mas pangit yung outcome. What else? Yung gender. Mas maganda ang prognosis ng females kesa sa males na nagkakaroon ng schizophrenia. Now, in terms of the outcome, sabi ko nga, like right now, wala pa po kaming cure. But, kasi minsan, hindi talaga matanggap ng patients and relatives that
the medications have to be taken for life. So, I tell them na for now kasi, since wala pang cure, you have to take it indefinitely. Pero hindi naman natin masasabing for life because with the technology moving fastly in terms of psychopharmacologic regimen, who knows, 5 years, 10 years down the line, a medication might be discovered for the cure. So, we always give hope. Diyan papasok yung psychoeducation. When you say psychoeducation, as the term implies, we make the patient and the relatives aware of everything about the illness. And we partner with them in terms of managing, in terms of the management of patient. Kasi iti-tailor fit kasi ang management sa needs and sa lifestyle ng pasyente. So, we always include them in the discussion. Kaya may family meetings din kami. Kasi syempre yung mga caregivers, imagine mo, magbantay ka nga lang ng 3 days naka-admit sa MAMC, di ba nakakapagod? What more, if you're taking care of someone who's having an illness na lifetime mong aalagaan. So, we have to care for our caregivers also. Kasama mo habang buhay, sabi nga, no? So, yan po, related yung tanong ni Ma'am Arlene Corpus, ano, tungkol sa psychology ng bata, ano, ng isang bata and a growing child. So, nabanggit ni Doc, ano, sa babae, sa lalaki, ganun nga po, ano. So, yan po ang ating napakagandang talakayan dito sa psychosis na ito. Alam ko marami pa tayong mga gustong tanungin kay Doc, no? At marami pang nagtatanong dito, mga dumarating, pero napakaiksi po ng ating panahon. Imbitahan na lang uli natin si Doc Orville. So, sa susunod po mga pagkakataon. So, bago po tayo matapos, ay narito po muna yung ating ilang mga gustong bigyang daan na mga patalastas at paalaala. Ito ang mga available services ng Adventist Med para sa ating new normal setup. Ang outpatient services is open to serve you, pero walang walk-in. Please call to set an appointment para sa inyong face-to-face consultation. Kung hindi kayo makararating, you can have your virtual consultation gamit ang aming telemedicine. Ang aming dental services is ready to serve you. Same with our physical therapy and rehabilitation. Once again, no walk-in. Please set an appointment. Here are the services you can have at the comforts of your home. Laboratory services, immunization services, PT and rehab home care. You can even have your medicines delivered at your doorsteps through medicine delivery. Meron din kaming drive-through services for laboratory and immunization. For meals, snacks, and more na siguradong nutritious and delicious. Here's our Healthy Bites. We are open for takeout. For your convenience, you can have it delivered or picked up. Let's go to our sister institution, the Manila Adventist College. Enrollment for first semester is ongoing. For senior high school, we have ABM and STEM strands available. We also have college and Juris Doctor. With our flexible learning, you can surely have a memorable experience wherever you're from. Choose MAC, the college that can equip you for life and prepare you for beyond. And now, back to the studio. So, yan po yung ating mga gustong ipagbigay alam sa ating mga nakatutok at mga listeners and viewers. At syempre po mamaya yung ating Voice of Health teleradyo program alas 12:30 hanggang 1:00 sa AWR dito po sa Facebook page na ito. At syempre sa DWBL 1242 kHz. Okay? So, bago po tayo matapos, ay ang akin take home dito, Doc Orville, ay the word interplay. Yes. The interplay of so many things in our body, ano, sa environmental ating katawan at sa factors. ating environment. Kaya gusto nating iwanan po itong talatang ito mula sa
Philippians chapter 4 verse 8. Yan, galing po ito kay Apostle Paul. Sabi niya, finally, brothers and sisters, whatsoever is true, whatsoever is noble, whatsoever is right, whatsoever is pure, whatsoever is lovely, whatsoever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yan. So, Amen. napaka ganda pong paalaala rin sa atin, aside from those biological and environmental And social factors. no? And social factors, ay ito po sa ating isipan. No? So, what we think is what we are. So, let's think of whatsoever na binanggit po dyan ni Apostol Pablo para po sa ating mental health, sa ating kalusugan and emotional health at the same time. So, tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa panahon na inyong binigay sa amin. Wala po kaming imang ninanais, kundi patuloy na maging malusog sa pangkalahatan. Hindi lamang sa physical, kundi sa emotional, spiritual, social, and mental also. Kaya amin pong dinadalangin, nawa ay naging pagpapala po ang aming mga napakinggan. Kami ay nalinawan, kami ay natuto, at kami ay nagabayan. Ito pong aming dalangin at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, thank you so much, Dr. Orville. Thank you very much for inviting me Bandes. again. At kung mayroon po kayo mga katanungan, ay may clinic po si Doc, no? Kaya ay pumunta na lamang sa kanyang clinic. Dito lang, malapit sa atin. At syempre, Pero sa condominium, every Monday, for the meantime, every Monday ngayong lockdown, ngayong ECQ. so, thank you po sa time uli. And Thank sa you knowledge, din. Maraming and salamat. Sa mga pagsagot sa ating mga katanungan na ating bahagi ng ating tinalakay ngayong araw na ito. Hanggang bukas po muli, ito po muli ang inyong lingkod, si Wilson Sia. Nagpapasalamat at nagsasabing, lifestyle is indeed a medicine. Marami pong salamat and see you all